Noong Setyembre taong 2025, agad na ipinasara ng mga awtoridad ng Nepal ang 26 na social media platforms, Facebook, TikTok, Instagram, X, at iba pa. Nagdulot ito ng malawakang protesta sa buong bansa. Lumabas ang mga kabataan sa mga lansangan ng Kathmandu at iba pang malalaking lungsod. Ginamit ng pulisya ang gas at mga baton upang buwagin ang mga nagtitipon, nagkaroon ng mga sagupaan, 12-dosenang namatay at daan-daang nasugatan. Pagkaraan ng ilang araw, nagbitiw ang punong ministro, binuwag ang parlamento, at ibinalik ang akses sa social media. Si dating hukom si Sheila Karki ang naging pansamantalang pinuno, at ang unang halalan ay itinakda sa Marso. Para sa Nepal, ito ay isang pambihirang pagkakataon kung kailan mismo ang mga tao ang nagpatalsik sa pamahalaan. Ang Nepal ay umaabot mula sa mga kapatagan sa ibaba hanggang sa mga bulubundukin sa hilaga. Narito ang Everest at ilang pangtuktok na higit sa 8 kilometro. Ang mga bundok na ito ay nakakaapekto sa klima at nagsusuplay ng tubig sa mga ilog ng kalapit na bansa. Ngunit may kapalitang buhay sa taas, manipis ang hangin, marami sa mga dayuhan ang nahihilo at nakakaramdam ng pagod. Natutunan ng mga lokal na henerasyon na huminga ng mas mabagal at magtrabaho ng mas maikling shift, at pinapayuhan ng mga doktor ang mga turista na huwag magmadali sa mga unang araw. Ang doktor at paaralan ay madalas na matatagpuan sa kabila ng paso, nawawala ang komunikasyon kapag masama ang panahon. Ang taas ay nagpapahirap sa bawat gawain, kahit ang pagpunta sa tindahan o sa doktor ay nangangailangan ng tibay. Ang mga tao dito ay umaangkop sa paraang mahirap isipin ng iba. Ang Kathmandu ay isang maingay at maalikabok na lungsod. Dito, magkatabi ang mga templo at konkretong bahay, siksikan ang mga kalsada sa motorsiklo at kotse. Bagamat muling itinayo ang marami pagkatapos ng lindol, oras-oras pa rin ang supply ng tubig at palaging traffic. May dagdag pang smog, madalas marumi ang hangin, kaya't isa ito sa pinakamaruming lungsod sa mundo. Buhay na buhay ang mga pamilihan, nagtitinda ng pampalasa, nagluluto ng momo, nagkukumpuni ng telepono, at nag-aalok ng serbisyo bilang gabay sa bundok. Puno ang mga kalsada ng riksyo, tao, at baka. Eksotiko ito sa mga turista, pero sa lokal, araw-araw itong pamumuhay na mahalaga para humandar ang lungsod. Ang Nepal ay nasa lugar kung saan nagbabanggaan ang malalaking tectonic plate, kaya't madalas dito ang lindol. Noong 2015, halos 9,000 tao ang namatay sa isang lindol at 10,000 bahay ang nawasak. Mula noon, nagsasagawa na ang mga paaralan ng mga pagsasanay sa paglikas, at ang mga bagong bahay ay itinayo ng mas magaan at mas matatag. Nagtatabi ang mga tao ng supply ng tubig at pagkain dahil alam nilang maaga o huli, yayanig muli ang lupa. Mas mabilis nang natutunaw ang mga glacier sa kabundukan kaysa dati, mas mataas na ang latag ng nyebe, at hindi na gaanong maaasahan ang mga ilog. Kitang-kita na ito, ang mga pastol ay nawawalan ng pastulan, ang mga nayon ay nahaharap sa kakulangan sa tubig, at ang mga gabay ay napipilitang paikliin ang panahon ng paglalakad. Pagdating ng tag-init, bumubuhos ang yulang monson na ginagawang agos ang mga daanan at inaanod ang mga tulay. Sa taglamig, malamig at tuyo, kaya kailangang magtipid ng mga tao sa panggatong at kahoy. Ang klima ay nagiging lalong hindi mahuhulaan. Kapag natutunaw ang mga glacier, nabubuo ang mga bagong lawa sa kabundukan. Ang mga ito ay pinipigil ng mga likas na dam na gawa sa bato at lupa. Kung bumigay ang naturang dam, dadaloy pababa ang baha ng tubig at putik na nagtatangay sa mga tulay, bukirin, at kabahayan. Naganap na ang mga katulad na sakuna. Ngayon, sinusubaybayan na ang mga lawa, nilalatagan ang mga kanal ng paagusan, at kinakabitan ng mga sensor. Alam ng mga residente na bawat tag-init ay maaaring magdala ng biglaang kapahamakan. Ang Everest ay nagdudulot ng kita sa Nepal, ngunit lumilikha rin ng malalaking problema. Sa panahon ng pag-akyat, mahaba ang pila sa tuktok, puno ang mga kampo, at naiiwan ng mga turista ang tonladang basura, mga tangke ng oxygen, folda, at packaging. Taon-taon, nag-oorganisa ang mga autoridad at voluntaryo ng mga ekspedisyon sa paglilinis, nagdadala pababa ng 12-dosenang tonelada ng basura. Ngunit ang pangunahing pasanin ay napupunta sa mga Sherpa at porter na nagdadala ng pagkain, gas, at kagamitan sa mga lugar kung saan hindi gumagana ang teknolohiya. Ang kanilang trabaho ay mabigat at mapanganib, kung minsan ay isinasama pa ang mga teenager. Parami ng parami ang nagdidiskusyon na ang kanilang paggawa ay dapat siguruhin at protektahan tulad ng kalusugan ng mga turista. Ang mga kalsada sa kabundukan ay madalas gumuguho pagkatapos ng ulan.
Ang mga hanging bridge ang nag-uugnay sa mga nayon, paaralan, at palengke, ngunit kailangan itong kumpunihin tuwing panahon. Nakakatulong ang mga helicopter at maliliit na eroplano sa mga emergency, ngunit napakamahal nito para sa karamihan. Mas mahalaga sa mga tao ang magkaroon ng isang maasahang tulay o isang pinatibay na dalasdis, kaysa sa mga pangakong magtatayo ng malaking highway balang araw. Sa ilog bundok, maaaring magtayo ng hydropower plants, nagbibigay liwanag sa baryo, bumabawas sa brownout, at ang sobray na ibebenta. Ngunit may panganib din ito, guho, baha mula sa kabundukan, at hidwaan sa tubig. Kung isa sa alang-alang ang lokal na opinyon at pangmatagalan ang pagtatayo, hindi lang kuryente kundi trabaho't daan ang may dudulot ng hydroenerhiya, subalit kung magmamadali, buhay at pera ang mawawala. Sa Nepal, nagkakaugnay ang Hinduismo at Budismo. Nagtitirik ang mga tao ng ilaw sa mga templo at gumuguhit ng disenyo sa mga pasimano. Ayon sa batas, pantay-pantay ang lahat, ngunit sa kasal at paghahanap buhay, malaki pa rin ang papel ng lumang pagkakaiba sa kasta, lalo na sa mga nayon. Ang mga templo at monasteryo ay tumutulong sa lahat, nagpapakain, nagtuturo, at nagbibigay ng tirahan. Mas madalas na ngayong pumipili ang kabataan ng mga kaibigan at kapareha ng hindi isinasaalang-alang ang pinagmulan, at unti-unti nitong binabago ang mga tradisyon. Mula huling bahagi ng 90s hanggang kalagitnaan ng 2000s, nagkaroon ng digmaang mawista sa Nepal. Pagkatapos nito, tinalikuran ng bansa ang monarkiya at naging republika. Nagtatalo pa rin ang mga politiko hanggang ngayon, ngunit mas maraming karapatan na ang mga lokal na konseho at maaari na silang magtayo ng mga paaralan at tulay ng walang pahintulot mula sa kabisera. Ang mga sundalong Nepali ay naglilingkod sa mga misyong pangkapayapaan, nagdadala pa uwi ng karanasan at matatag na kita, na nakakatulong upang mas mapansin ang bansa sa mundo. Ang Nepal ay nasa pagitan ng India at China. Sa pamamagitan ng India dumadaan ang pangunahing kalakalan at gasolina, habang ang China ay nagtatayo ng mga kalsada at namumuhunan. Anumang pagharang sa hangganan ay agad nagpapataas ng presyo. Mahalaga para sa bansa na panatilihin ang balanse at hindi maging kasangkapan ni Newman. Para rito, kailangan ng ilang ruta ng supply at sapat na reserba sakaling magkaroon ng abala. Ito ay hindi isang slogan kundi isang pang-araw-araw na pangangailangan. Maraming Nepali ang nagtatrabaho sa ibang bansa, mula India hanggang sa mga bansang nasa gulpo ng Persia. Nagpapadala sila ng pera sa kanilang mga pamilya na ginagamit nila sa pagbili ng pagkain at pagtatayo ng bahay. Mayroon ding tradisyon ng mga Gurkha na naglilingkod sa hukbong Briton at Indian. Ngunit ang ganitong migrasyon ay nangangahulugan ng pagkakahiwalay at panganib. Kaya naman, lalong lumalakas ang usapan sa bansa na kailangang lumikha ng mga trabaho sa loob ng bansa upang ang pag-alis ay maging isang pagpili at hindi isang sapilitang daan. Sa kabundukan, kahoy at gas ang gamit sa pagluto, tubig na may mula bubong o bukal. Pag nasira ang daan, umaasa sila sa sariling imbakan at nagkakaisa. Ang kababaihan ang nagtataguyod ng tahanan, bukid, nagtatayo ng tindahan, at nakikilahok sa konseho, dahil ang kalalakihan ay madalas lumuluwas para maghanap buhay. Kadalasan, nabibigyan na ang mga babae ng pagkakataong mag-aral, subalit ang daan patungong eskwela ay oras ang itinutukol at madalas delikado. Imbes magklase, nagpapasa ng ilang bata o tumutulong sa pamilya sa bukid. Programang suporta at scholarship ang tumutulong sa kanilang manatili sa klase. Mas mabilis magpabago ng buhay ang simpleng ilaw kalye o maliit na pautang sa kababaihan kaysa mga pangako lang mula sa itaas. Nepal ay sagana sa pista, duyan kawayan, prosesyon ng tambol, ilaw sa templo. Ang kabataan, nakikinig sa rock at rap, umaawit tungkol sa buhay, migrasyon, kawalan ng katarungan. Noong dekada 2070, dinumog ng hippies, legal pabenta ng marijuana bago isara ang tindahan. Bakas ng panahong yon, nanatili sa kultura at turismo. Ngayon, idinudulog ng direktor, artista, music hero ang kwento ng bansa sa payak, tapat na wika. Sa Nepal, alam nila ang kanilang mga panganib, lindol, pagguho ng lupa, pagtunaw ng yelo, at pagdepende sa mga karatig bansa. Pero mayroon din itong mga kalakasan, tubig, kabundukan, at mga taong sanay humarap sa pagsubok. Kung magiging mas malapit ang mga paaralan, mas magiging maaasahan ang mga kalsada, at mas magkakaroon ng karapatan ng mga lokal na konseho, mararamdaman ang pagbabago sa pang-araw-araw na buhay. Kung nagustuhan mo, mag-subscribe para hindi makaligtaan ang mga bagong labas. Sa amin, lahat ay maikli at direkta.